Isipin nyo to, this is not the first time na violation. Hindi, this is not the first time na na-warning nga ang Showtime. Yun ang pinalalabas kasi ng Showtime eh. Lalong-lalo na yung mga panatiko ng Showtime. Nilalabas nila na pinag-iinitan sila. Hindi ho. Mag-research kasi kayo eh. May FOI ho, wag ho kayong tanga. Freedom of Information. Humingi kayo kung ano mga cases ninyo, cases ng Showtime sa MTRCB. Bagay na isinusuot sa leeg, pinagsisisihan at humihingi raw ng paumanhin ng buong pamunuan ng EAT sa mga naapektuhan ng naturang pahayag. Tinitiyak umano ng EAT na kaisa sila ng MTRCB sa pagsusulong ng responsableng panunood ng publiko. Wala pang desisyon ng MTRCB kaugnay sa issue. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang... Ito, papakita lang natin yung buong buong part ng interview dito. Ang ganda kasi ng interview dito. In a statement, you confirm that MTRCB met with the kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas last August 24. Am I correct? Yes, May yes. you place on record the purpose and agenda of the said meeting? Oh, it was just a courtesy call, Mr. Chair. I attend to and I give in to almost everybody who would like an audience with me. And so they expressed their support for the agency. They were very supportive also of the amendment to the charter. They believe that we should expand our jurisdiction. And they did mention that they would file a case against the hosts. Sabi ni Matet, Sir, sa 44 years ng TBJ, mas napakaraming kabastusan ginawa si Joey. Diyan muna tayo. Ma'am, Sir, bagong upo lang po si Lala Soto. So, wag po nating isisi yung pagkakamali ng mga nakaraang MTRCB dito sa bagong chairperson. Kauupo lang, baka lang hindi nawawala sa isip ninyo. Kaka-appoint lang po ni Pangulong Marcos sa kanya nung nagsimula si Marcos. So, yung mga 44 years na sinasabi ninyo, mga nakaraang taon, pakihanap na lang po yung chairperson doon. Okay? Hindi, nililinaw ko lang. Okay, pangalawa, ang nangyayari dyan sa 8, gagawa ng mali tapos magsusorry lang. Ang Showtime, natural ang humor, may wit. Sorry, real talk lang. Sa'yo na rin lumabas. At least nagsosorry. Naintindihan mo? Kasi sabi ko nga sa'yo, minsan ang live, naturalmente minsan bumamali ka. Okay? Nagkakamali ka. So magsosorry ka. Importante 'yon. Malaking bagay ho 'yon, pagsosorry. Anong kinaugnayan nung sinasabi mo ang Showtime natural lang humor, may wit? Natural maging bastos? Ganun ho ba? So, because natural sa kanila magkaroon ng bastos na humor dahil sila ho ay galing sa mga stand-up comedian, normal na. Pahayaan na lang natin. Hindi ba pwedeng sitahin tapos mag-sorry na lang kung mali? At least nagpapakumbaba at natututo. Naintindihan mo? Ang problema kasi ito, paulit-ulit ko sinasabi na bukang hindi mo binubuksan ang isip mo, kapatid. Ang paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, ilagay sa tama. Huwag dalhin yung nakasanayang joke sa stand-up comedy bar. Alam naman po natin sa stand-up comedy bar, babuyan dyan eh. Normal yan. Sa stand-up comedy bar nga, may joke pa nga dyan. Pag ikaw pumatol sa bakla, daig mo pa ang bakla. Ito, may ganyan joke. Wag ko kayong papatol, biro-biroan lang po ito. May mga ganyan joke. Kasi tandaan nyo, laman ho kami ng comedy bar. Zirko, clowns. Taon kami bibilangin na talagang tumigil lang dahil sa pandemya, pero ilang taong kami dyan. Alam namin ng joke ng mga stand-up comedian. Alam namin yan. At pag napikon ka dyan, talo ka. Ikaw pa ang talo pag napikon ka dyan. Kaya dapat hindi ka mapipikon. Pero wag mo namang dalhin sa telebisyon yung ganong klaseng joke. Babalik ko na naman sa example. Paano do sa mga naniniwalang ayaw sa rebulto? 'Di ba?
karapatan nila yun eh. Maniwala silang ayaw nila sa rebulto. Pero wag kang papasok ng simbahan at pagbabasagin mo yung rebulto doon. Kabastusan yun. Kahit ako, hindi naniniwala sa rebulto, pero pag nakita kitang pumasok sa Roman Catholic Church at nagbabasag na rebulto, baka unahin kong basagin yung... Kasi kabastusan, ilagay mo sa tama yung lugar mong paniniwala. Kahit pa... Kasi totoo lang may mga ganyan na relihiyon eh. Mga buwang again. Hindi ko to nilalait Ako hindi ho rin ako Katoliko. Kaya lang may mga ganyang buwang again eh. Papasok pa talaga ng simbahan, magbabasag pa ng rebulto. Yung wala yung sensitivity sa kapwa, ilagay mo sa lugar, pwede ka naman mag-preach sa sarili mong pulpito at sabihin mong bawal ito, hindi tama ito, hindi ganito to. Yan, okay yan. Karapatan mo yan eh. Pero yung papasok ka, manggugulo ka, hindi mo karapatan yon. Ganon din dyan. Diba? Stand-up comedy, okay yan. Sige, panalo yan, nakakatawa yan. Binabayaran ng malaki yan. Pero, wag mong dalhin sa telebisyon kasi pambata doon. Naintindihan o hindi pa rin? Ulit-ulitin ko pa rin? O tuloy. Pasok. Of Showtime, and we made it very clear that that is on them and that we will not be participating. Because, Mr. Chair, thank you for this opportunity. I feel it is my chance to make it clear also that there is no reason for us to fear filing a case against anyone if we feel the need to. We don't need to ask anyone to file a case for us if we wanted to. Did you discuss in your meeting with regard to the suspension of its Showtime? Not that I recall. I would like to yield to Attorney Sonny Cases, who is the chairman of the adjudication committee handling the case of Showtime, because, Mr. Chair, in the spirit of transparency and in the spirit of fairness, I have already inhibited myself from participating in all the adjudication processes of any noontime shows. Ayan, malinaw So may delikadesa si Madam. So nag-inhibit po siya sa lahat ng adjudication. Basta. Yung tumitimbang kung ang isang programa ay sumusuway na sa isang patakaran na ibinigay ng mandat. Tandaan nyo, parang lang sila hindi naman sila gumawa ng batas. Sila po ay sumusunod lamang sa tinakda ng batas. Ini-execute lang nila yun. Kung nagagalit kayo sa batas at kung gusto ninyo, abay, maging congressman kayo, maging senador kayo, at baguhin ninyo ang MTRCB at sabihin nyo, mula ngayon, pinapahintulutan na ang mga bastos. Kahit sa noontime show. Pwede gawa kayo ng batas. Pero as far as ngayon, ang batas ay ganito, kailangan nating sundin. At yun ay ini-implement lamang po ng MTRCB. Kaya lang nagiging issue ngayon, kasi ngayon, ang MTRCB gumagalaw. Nung panahon ni Pangulong Duterte, yung chairperson doon, inutil. Walang kwenta. As in, ang sinabi, self-regulation lang. Bakit kasi ito ang pinag-aaksayan ng Senado mas importante dapat pag-usapan? Alfie Cornel. Budget deliberation po kasi yan. Ilagay po natin sa tama yung pag-uunawa natin, para tayo ay nasa tamang... bakit pinag-aaksayan? Kasi trabaho ng senador yan. Budget deliberation ng MTRCB. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa panahon na ito ay dumadaan sa budget deliberation. Ano ibig sabihin sa Tagalog doon? Tinitingnan, binubusisi ng mga congressman at senators ang bawat budget ng ahensya ng gobyerno. Inaalam kung ito pa bang ahensya ng gobyerno to ay epektibo, binibigyan ng budget na ganito at piniperform nila ang tama nilang trabaho. Kaya po sila na andyan, hindi ho para magpa-cute.
Hindi ho nag-aaksaya kasi trabaho ho yan nila. Naintindihan ho natin. Ha, ilagay po natin sa tama minsan ang ating mga komento. So, when the board voted to suspend airing of It's Showtime, you inhibited yourself. Yes, You did Mr. not Chair. participate in the votation. No, Mr. Chair, I was physically present because it was during a board meeting, but I did not vote. I did not participate. So all the the adjudication. members of the board voted. Yes, Mr. How Chair. many board members? Mr. Chairman, to make it clear, it was a unanimous decision for the board to suspend. They only voted upon the number of days, which Excuse was me? 12 days and 6 days. What that was the votation. What was the penalty that you gave It's Showtime? I yield to Attorney Cassis. Mr. Chair, Your Honor, the board voted to render a 12-day suspension, Your Honor. After voting, But it's still ongoing. I mean, umi-air pa sila, di ba? yes, Your Honor, it is not Why is yet that final. They filed a motion for reconsideration, which is their right to do so, Yes. within 15 days from receipt of the decision of the board. Yan, tama. Sabi ni Bright, unanimous decision, parang yung kay Libayan, 3-0. Parang ganun. Lahat ng nag-decide, hindi kasama, ha? Ulitin natin, nag-inhibit po si chairperson. Lahat po nagpabor na suspendihin ang Showtime. Okay? Linawin na natin yon. Lahat po sila. Including all yung mga artista na andun. Ang dami yung artista doon. May director pa. And it is forthcoming, Mr. Chair. When will it lapse? They have filed already their motions. Tapos binigyan pa sila ng 15 days para sila ho ay mag-appeal. Alam mo ginawa nila sa appeal? Kaya ako bullshit na bullshit eh. Sa totoo lang, ang kapal ng mukha nitong Showtime eh. Ang kapal ng mukha. Kesa na mag-sorry na lang, ipaglalaban nilang tama sila, imamak pa nila yung otoridad. Bastos, di ba? Sa totoo lang, ikaw, sinita ka na eh. Kesa na magpakumbaba ka, pasensya na po, sorry na po, imamak mo pa? Di ba? Kayo kaya, sige nga ho, kayo kaya ang ganunin. Di ba isang malaking kabastusan? For reconsideration. Okay. And it is now, When are you going to decide on it? it's forthcoming, Your Honor, Mr. Chair, within the week. What is your decision? If you want to answer. Mr. Chair, I'll tell you later. Huh? I'll tell you later. Okay. Mr. Chairman, I just want to add to that. We gave them a 15-day period for them to be able to file their motion for reconsideration. Ako nga sa tingin ko, kung nag-sorry na lang sila dito sa 15 days, humarap na lang talaga sila. Sabi nila, pasensya na, it was really a mistake. Medyo naging insensitive ang mga host. Basta, naniniwala ako, may puso naman itong MTRCB. Sigurado ako, lalambot ang puso niyan at sige, tanggalin na natin yung suspension. Ang problema lalo pa nilang minamak on air. Paulit-ulit pa yung host nila na nagpaparinig. Kung ako talaga yan hindi pa tatagal sa akin yung Showtime yan. Gusto ko nga lusubin sa ABS biro lang. Ayan ka na naman banat Because we wanted to give them the chance to cooperate with us, to enter into a dialogue at least, or to coordinate. But that did not happen. Ayan, nakita nyo? Sabi na mismo ni chairperson, sana kung nakipag-usap na lang, sana kung ano na lang. Alam mo yun? Kasi, maiintindihan natin sometimes talaga sa live show, minsan napapasobra yung damdamin na kaya nga medyo lenient pa sila Kung nag-sorry na lang sana, hindi lumaban pa, nagparinig pa. Napakawalang niya, di ba? Ganun. Sige, pagpatuloy na lang natin to. Napakawala. Anong gusto niyo? Magpoprotesta taong bayan para ibalik kayo?
Yun ang feeling nila eh. Tas uutusan pa nila. Alam mo kaya ako bullshit na bullshit, may ganyan pa sila eh. Ano natin? Mass report! Yabang nyo talaga? Matuto kayo sa mga naging mayabang na host. Mga programa naging mayabang. Wala akong pero ito'y wala akong particular na tinutukoy na programa ha. Pero meron talagang mga ganyan na nagmamayabang na host, na nagmamayabang na mga shows dahil mataas ang ratings. Hindi tumatagal eh. Bakit? Lumalaki ulo eh. And we also wanted to practice to give them due process, Mr. Chairman. Alright. Okay, meron din po nagsasabi that the suspension of 12 airing days was too severe. Well, maybe some sectors. Can you enlighten this subcommittee how the sanction was arrived at? Mr. Chairman, I'm sorry to interrupt. I will yield to Attorney Cases after I say my piece. Mr. Chairman, there are also a lot of people suggesting to cancel the show. We consider other people's comments too. That is not the only comment that we receive. Saying that 12-day suspension is too much. There are also a lot who are saying that the show should be canceled or that the number. Sabi ni si Rendo na pinapatamaan ni Vice and sa hindi lang po 'yon. Pati ho yung tinitrigger nila yung mga taong lumusob kay kay Chairperson Lala Soto para i-bash. Tinitrigger nila. Yun yung sinasabi kong minamass report, sinasabing pumunta kayo sa kanya. Yung mga ganong klaseng style na nakakainis. Hindi man nila directly sinasabi yon, pero through paririnig, parang ano ba kayo? Professional ba kayo? Number of days should be extended. I yield to Attorney Cases, Mr. Chairman. Okay, the UP Diliman Department of Broadcast Communication went as far as saying that it was a clear demonstration of the point about the agency's lack of wisdom and discernment, and that the measure is regressive and only illustrates the board's proclivity for censorship. Further, they called on the MTRCB chair to resign. Any comments on this? Mr. Chair, Your Honor, we respect all the opinions of many. Basher yata ito eh. Alam mo, UP. Alam mo, nung panahon pa lang, actually, nung panahon na ginawa ni Marcos yan, yung senior, yung dating Pangulong Marcos, ano na ho yan talaga. Kung may social media lang noon, babash talaga yung MTRCB kasi they thought na it's censorship. Diba? Hindi ho, it's regulation. Nire-regulate kung ano yung tamang ilagay sa telebisyon. Kung ano yun. Kaya nga pwede, alam nyo ba sa particular sa movies, pwede naman medyo may eto na lang, tanongin ko kayo. Bakit may Viva Max? Talagang torjakan dun eh. Totoo naman, di ba? Walang biro, nagtataka nga ako bakit nakalusot yun eh. Kasi, hindi ko kasi pinanonood yun. Promise. Hindi ko talaga pinanonood yun. Naririnig ko lang Viva Max. Siyempre, nag-curious ako. Ano ba yung Viva Max na yan, di ba? Tinanong ko talaga, ano ba yung Viva Max? I thought movies. Kasi Viva, di ba? So akala ko movie siya na pinapalabas sa sinihan. Hindi pala. Yung pala yung, ewan ko correct me if I'm wrong yung mga nasa Viva Max, hindi naman pala pinapalabas sa sinihan. Yung mga mga banatan doon, hindi naman pala pinapalabas sa sinihan yun. Online lang pala yun. So parang may soft porn doon. Nagigets nyo? Meron pa lang, kasi nga, kailangan pa pala magpa-member doon. Kaya hindi ko sinilip yun. Magbabayad pa ako? Libre naman sa... joke lang. Hindi ba, bakit ako... Di ba? Magbabayad pa pala doon. Tapos may parental pin-pin pa pala doon. Paano mo alam? Sinabi lang sa akin. Kinuwento sa akin ni Dada. So yun yung pala yun. Kaya akala ko kasi nung una, bakit nakakalusot yung Viva Max sa movies? Di ba? Bakit nakakalusot?
Hindi pala doon lang pala yon online. No, nilawin natin, Share mo. Oh. And we have received also comments that are in favor of MTRCB. There are so many comments. Yes, we understand that they're also requesting that we give a harsher penalty of 1 year and even to cancel the program. So we respect all opinions, Mr. Chair, Your Honor. If I remember correctly, Mr. Chair, former Senator Enrile made mention that or insinuated that the decision of the board is proper and justified. Also, if I remember as well, the pronouncement or opinion of Congressman Benny Abante also made mention that our decision is justified. Mr. Alam niyo bakit ako Kasi may mga nagsasabi, okay, may mga nagbibigay ng opinion. Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Part na yan ng society. Life is like that. Kaya nga tinan mo, may mga you-earned pa eh. May mga Viva Max pa. Oo nga. Tama naman kayo eh. Hindi mo mapipigilan ng kabastusan. Hindi mo mapipigilan ang last ng tao. Ilabas nila sa internet. Wala namang problema eh. Pinoprotektahan lang ng MTRCB yung free TV na kung saan kunin lang ng bata ang remote, i-on lang niya dahil tanghali bago siya matulog at makikita niya yung noontime show. Yun lang naman ang pinoprotektahan. Hindi ko maintindihan bakit hindi pumapasok sa kokote ng mga galit sa MTRCB. Bakit? Alam niyo ba pag nasuspend ang Showtime, mapapanood nyo pa rin naman? Ba't ba kayo galit na galit? Kung hayok na hayok kayo sa Showtime, mapapanood nyo pa rin naman yan online. Wag lang nga sa telebisyon dahil nga hindi pambata. Kung palang ayaw, di ko nga mag-gets eh. Common sense lang doon sa mga producer eh. Di ba? Kung gusto nyo pala mag-create ng isang kinky na show o isang may pagka SPG na show, wala namang problema. Ilipat nyo ng oras sa gabi. Maglandian kayo doon. Pwede, kasi SPG ang gabi, yung madaling araw. Bakit nyo kailangan ilagay doon sa pangbata? Di ba? Common sense. Ipagpipilitan nyo. Ano to? Power trip lang? Hindi. Sikat na to si kaya kailangan masunod to. Diba? Ganun kasimple. Tapos, kung hindi naman sinasadya at nagkamali lang, pwede naman mag-sorry. Hindi pa rin magsosorry. Magpaparinig pa. Lalaban pa. Anak naman ng wepe. Ewan ko kaya nga alam mo, pag nahanap ko lang yung listahan ko ng violation nitong Showtime, ilalabas ko sa inyo isa-isa. Pero nakita ko mismo yung video na isa sa mga ikinomplain. Sabi ko dinaig pa yung bar show eh. May kaing ek-ek eh. Literal. Kaing ek-ek, nandito na yung legs nung nakaharap yung tas nandito na yung legs. Tapos yung suot pa niya, panty talaga. Literal na kaing ek-ek eh. Sabi ko, paano nakalusot to sa telebisyon? Yung Girl on Fire, paano nakalusot yun? Ano na to? Bastusan na talaga tayo sa telebisyon? Sabi ko nga sa hindi ako nagmamalinis Bastos yung grupo ko. Ewan ko basta to grupo ko to Kahit pinipigilan ko na si Chloe tsaka si Jade Bibig talaga, bastos eh. Pero alam mo yun, nasa yan, nasa lugar yan. Pag sa show dito, kasi sinasabi namin, pagka medyo, pag alam natin medyo light lang tayo. Pagka formal yung event, light lang tayo.
Di ba? Sa katunayan, yung pasasalamat, naalala nyo nun kay PRRD, ang suot namin nun, pants, t-shirt. Tapos, tinanong pa namin ito ang suot namin. Ba't ganyan ang suot nyo? Sabi sa amin. Sigurado kayo mag-shirts kami? Oo. Kaya nga kayo ko yung kinuha Tinatanong talaga namin kasi particular yun dapat ilalagay mo yung suot mo doon sa event. Ulitin ko yung mga hihirit na naman dyan. Sigurado ako may mga bobong maghihirit dyan Bakit yung grupo mo ang bastos-bastos? Wala ho sa telebisyon. Ilagay mo sa telebisyon. Sige. Irregular mo kami sa telebisyon. Hindi ho kami ganon. Ibahin ko suot nila. Kung ano yung pwede lang, yun lang pasusuot ko sa kanila. The next performance will start momentarily.